Ang paghahari ng Diyos ay mauunawaan lamang natin kung mayroon tayong bagong puso na nagmamahal, bagong isip na nasa katotohanan, at bagong mata ng pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos, at wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon o narito. Huwag kayong pupunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng salinlahing ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay newness. Mga kapatid, ang paghahari ng Diyos ay sentro sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y naparito upang itatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga kapag tayo nagdarasal ng the Lord's Prayer, sinasabi natin, may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Naparito si Jesus upang dalhin sa atin, upang itatag sa atin ang paghahari ng Diyos. Subalit, iba yung pagtingin ng mundo sa paghahari. Ngayon, maraming naglalaban-labang bansa, nag-aagawan ng teritoryo, nag-aagawan ng kapangyarihan, bansa laban sa bansa. Kaya nga may mga digmaan, may mga alitan. At hindi ito yung paghahari na sinasabi ng ating Panginoon. Hindi ito pagiging dominante o ipakita yung kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersa, sa pamamagitan ng sandata, sa pamamagitan ng pagkitil ng buhay at pagpapakita kung sinong mas malakas. At ito yung paghahari. Sa mga relasyon, makikita natin mayroong mga nambubuli. Minsan, ang isang tao gusto niyang ipakita yung kanyang lakas, yung kanyang puwersa, yung kanyang impluensya sa pamamagitan ng paggamit ng pera, sa paggamit ng posisyon, sa paggamit ng impluensya. Hindi ito ang paghahari na sinasabi ni Kristo ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi rito sa ating gospel na hindi ito makikita sa pamamagitan ng kung ano-anong mga batayan at basehan natin sa mundong ito. Sapagkat ang tunay na paghahari ng Diyos ay makikita lamang kung magkakaroon tayo at maunawaan lamang kung magkakaroon tayo ng bagong puso, bagong isip, at bagong mga mata. Bagong puso na handang magmahal, bagong isip na bukas sa katotohanan, at bagong mata ng pananampalataya. Napakahalaga na unawain natin ano ang ibig sabihin ng pagtatatag ng paghahari ng Diyos. And Jesus Himself would like to tell us, would like to tell the people asking, the Pharisees, the kingdom of God is in you. The kingdom of God is within you. Because the kingdom of God is Jesus Himself. He is the embodiment of the kingdom. Kaya nga, the kingdom of God is about relationship with Jesus. Doon nag-uumpisa.
At magkakaroon lamang tayo ng malalim na relasyon kay Jesus kung meron tayong bukas na puso, bukas sa pag-ibig, may isip na bukas sa katotohanan, may mga mata na marunong sumampalataya, tumitingin kung paanong ang Diyos ay tumitingin. Kaya nga mga kapatid, tanging may bukas na puso, isip at mga mata lamang ang makauunawa kung ano ang paghahari ng Diyos. Kaya nga sinasabing that the kingdom of God is already here but not yet. Nandito na, itinatag na ni Kristo. Ibinigay na sa atin yung relasyon, ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo ang nakipag-ugnayan sa atin. In fact, nung tayo ay binyagan, we became an image of Christ, imago Christi. Si Kristo ay nasa sa bawat isang binyagan. Already here, nasa atin na si Kristo. We are already saved, yes, dahil namatay na si Jesus para sa atin. Hindi na siya kinakailangang mamatay ulit para tubusin ulit tayo ng paulit-ulit. No. Once and for all, the death of Jesus sa Mount Calvary is enough to save us. Which means, tayong lahat, iniligtas niya na. Tayong lahat, pinagharian niya na. Tayo ay napagtagumpayan na niya. Pero bakit yung kingdom of God is already here but not yet? Why not yet? Kasi tayong mga tao, mayroon tayong gift of freedom. Pwede pa tayong tumalikod sa paghahari ng Diyos. Kasi hindi pinakialaman ng Diyos yung kalayaan natin. Dahil hindi inalis ng Diyos ang kalayaan natin. Dahil regalo ito ng Diyos. At nais ng Diyos na bumuo tayo ng ugnayan sa Kanya ng malaya. Hindi napipilitan, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pangamba, kundi malaya tayong pumasok sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. And that relationship is the kingdom. That loving relationship with God and with one another. Kaya nga dun sa kingdom na yon, merong batas. At anong batas doon sa kingdom na yon? It's the law of love. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pero pwede nating talikuran yan. Pwedeng hindi natin sundin yan because we are free. At kapag hindi natin sinusunod ang batas doon sa kingdom na yon, yung batas ng pag-ibig, then we are refusing the kingdom. Tinatalikuran natin, tinatanggihan natin na pagharian tayo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin sa punto ng buhay natin ngayon. Naghahari na ba ang Diyos sa atin? Kung hindi pa naghahari ang pag-ibig sa atin at ayaw pa natin magpasailalim ng pag-ibig ng Diyos, then we ask God, we ask the Lord, Lord, grant me a new heart. Bigyan mo ako ng bagong puso na handang tanggapin ang pag-ibig mo, na handang magmahal sa iyo at magmahal sa aming kapwa. Lord, grant me a new mind para ikaw lang yung isipin at hindi na mag-iisip ng iba pa. Lord, grant me a new eyes para makita ka namin sa aming kapwa at makita ka namin sa aming sarili. Yun lang. Yun ang kinakailangan nating magkaroon upang maunawaan natin ano ba yung paghahari ng Diyos. At upang maranasan natin na ang Diyos ay naghahari na sa atin, subalit kinakailangan din nating makiisa. Tumupad, sumunod sa kalooban ng Diyos, sa batas ng Diyos, sa batas ng kaharian. At yan ay ang kaharian ng pag-ibig at ang batas ay batas ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buksan mo ang aming puso, isip at mga mata upang maunawaan ang paghahari mo ay narito na at kinakailangan naming ipagkatiwala, isuko ang aming sarili sa iyong pag-ibig.
sa iyong paghahari. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.